Ito, pag-usapan natin. May sikreto ang gobyerno. Bakit biglang may gera? Pinaghahanda ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang Northern Luzon Command sakaling lusubin ng China ang Taiwan. Bakit ka naghahanda? Ba't ka naghahanda? Ba't ka naghahanda? Anong pakialam natin sa China, Taiwan? Ilalagay mo sa alang... Hindi ko naman maintindihan. Bakit mo ilalagay ang buhay ng mga sundalo mo, mga kapatid mo na uniform men, mga kapatid mong Pilipino, ilalagay mo ang buhay sa bingit ng kamatayan dahil sa away ng China-Taiwan? Anong pakialam natin doon? Di ba? May palusot eh. Tingnan mo, may palusot. May palusot sila. Bakit kailangan natin sumali sa gera? I-extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably, we will be involved. There are 250,000 OFWs. Yan. Ginamit pa ang OFWs. 250,000 daw ang OFW. So sa madaling salita, para mapalusutan nila na itong pagsali natin, pakikisawsaw natin sa gera ng China at Taiwan, ma-justify. Alam nyo, kung talaga magkakagera, kung magkakagera, wala tayong maitutulong. Wala. Anong meron tayo? Wala. 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 Ang meron lang tayo, ipagamit natin yung lupa natin para maging landing base ng Amerikano para makatulong ang Amerikano sa Taiwan. Wala tayong kakayanan, wala tayong armas, wala tayong gamit, wala tayong experience sa gerang ganyang kalaki. Anong meron tayo? Wala. Kung hindi ipagamit mo lang yung iyong teritoryo. Bakit? Alam mo kung matutuloy ang gerang yan? Milyon-milyon mamamatay ang Pilipino. Posibleng mamatay ang Pilipino na milyon-milyon na wala naman tayong pakialam sa China at Taiwan. Dahil lang kasi sip-sip nyo sa mga Amerikano, kaya nagkaganyan. Kung merong inciting to sedition, kayo inciting to war. Ba't sali tayo ng sali sa gera? Hindi ko maintindihan sa inyo. Bigla na lang ngayon may gera. Anong sikreto nyo? Imposibleng wala eh. Wala. Ilang taon na ako, may gali. Nabuhay ako ng walang gera. Ngayon, umupo lang si Marcos, bigla tayong may gera. Ilang taon na ako sa mundong ito? Bigla-bigla gera. Yan ang Marcos. Wala tayong magagawa. Wala tayong maitutulong. Bakit nyo ipagagamit nyo? Huwag nyong gamitin yung 250 OFW. Kung sa tingin ninyo, meron na talaga magkakaroon ng gera dyan. The best help. Ako, paliwanag ko sa inyo, maging matalino kayo, huwag tatanga-tanga. Ang pinakamagandang tulong sa mga OFW natin dyan, kung talaga magkakagera at lihitimong sasabog na ang gera, i-pull out na sila dyan. Ano yung gusto nyo? Habang nagkakagera, sasali kayo? Tapos, saka nyo tutulungan yung mga 250,000 na Pilipino doon? Baka kalahati nun patay na bago nyo ma-rescue. So, kung sa tingin ninyo talaga matutuloy ang gera at hindi lang kayo inciting to war, sa tingin nyo ay matutuloy ang gera na yan at hindi lang kathang isip dahil bigla-bigla na lang may gera. Pag malapit na, i-pull out nyo na yung 250,000 na yan. It's the safest for the OFW Filipino workers dyan sa Taiwan. Kaysa yung nagbobomba-bombahan, saka kayo bubunot. Saka nyo sila bubunutin. Anong dadali natin doon? Tora-tora. Magpakatotoo naman kayo. Huwag naman tapang-tapangan. Huwag naman tapang-tapangan. Huwag din tanga-tangahan. Wala tayong magagawa doon. Working in Taiwan.
and we will have to rescue them. And it will be the task. Sinabi yan ni Browner sa gitna ng paglunsad ng China ng military exercises sa paligid ng Taipei. Samantala, sinabi rin ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Yung kayo, handa na ba kayo? Maging refugee sa ibang bansa. Sige, pag sinugod tayo dito, tayo naman ang tatakbo sa ibang bansa. Marcos, sakit ka talaga sa ulo. Marcos, sakit ka sa ulo. Ano na itulong mo sa bansang Pilipinas? Kung kailan ako tumanda sa magkakagera, ay nako. Ang payapa-yapa ng... Mahirap na nga tayo. Yun na nga lang ang meron tayo, mapayapang. Hindi tayo sali ng sali sa gera. Mahirap na tayo. Sumali pa tayo sa gera. Marcos, sakit ka sa ulo. Sumasakit ang bangs ko sa'yo. Biglang may gera. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na Huwag pinapatibay kayo magdunong-dunungan. Wala tayong panalo dyan. ang Western Command o WESCOM at NOLCOM ng Philippine Navy. Pinag-uusapan din daw ang mungkahing magtatag ng West Philippine Sea Command. Dami niyong plano. Ang dami mong plano, Marcos. Yung pabahay mo hindi matupad-tupad. Yung sinabi mong habulin mo yung mga nag-aangkat ng bigas. Hindi mo matupad-tupad. Yung flood control projects mo, hindi mo maayos-ayos. Yung bigas na 20 pesos, hindi mo maayos-ayos. Ang dami mong gusto, Marcos. Pambihira naman, o. AFP, tapos ganyan pa kayo. O, sasali pa tayo sa gera. Buti kung kayo-kayo lang mamamatay eh. Kasama nyo ba si Marcos dyan? Yun, nakatago. Ewan ko sa inyo. O, next topic po tayo. O, eto. Claire, pinasok na din ang ayuda. Itong babaeng to, sausawera talaga. Pati ayuda, pinasok na rin niya. Sige, pasok Claire. Pasok mo yan, Claire. Tiniyak ng Malacanang na magpapatuloy ang ayuda sa Kapo-Sangkita Program o AKAP sa kabila ng nalalapit na eleksyon 2025 dahil maraming Pilipino ang umaasa rito sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon kay Palace Paano inuuto nyo Pilipino? Pinaasa ninyo eh. Sinanay nyo sa mali. Di ba? Sinanay nyo ang Pilipino sa mali. Titinan mo, ano yung nasa kamay niya? Di ba yan yung Voters Ink? Voters Ink ba yan? Voters Ink tapos may pera. Anyway, kung ano man yan. Sinanay ninyong Pilipino. Oh. Yan ang gusto nyo eh. Umasa ang Pilipino sa gobyerno. Ayaw nyo maging independent ang Pilipino. Mana sa inyo, until now, nakaasa kayo sa Amerikano. Ganyan kayo. Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi basta-basta maaring ihinto ang ayuda lalo na tumataas ang bilang ng nagugutom sa kabila ng iba pang social assistance programs. Isipin mo yan. No? Dapat nga questionin ka namin, Claire. Sabi, hindi dapat daw alisin ng ayuda dahil tumataas ang gutom. Baliktad. Dapat ikaw ang kina-question namin, Claire. Bakit tumataas ang gutom? Ganong ngayon lang panahon ni Tambaluslos at ni Marcos na nagkauso-uso yung ayuda na yan. So, ibig sabihin, it's not effective. Claire, anong klase kang abogado? Alam mo yan. Pag binigyan mo lang ng binigyan ng pera ang Pilipino, bukas gutom ulit yan. Ano ka ba naman? Pinagtanggol mo pa yan. Para ka namang bobo, Claire. Bobo ka ba? Yan ang tatanong lang nakaasa na daw ang Pilipino dyan. Bakit nyo pinaasa? Dapat binigyan nyo ng trabaho mga Pilipino, hindi nyo binigyan ng ayuda. Of all, kayo pang mga lawyers ang nagsasabi ng ganyan. Pati naman yan, sinausawan mo pa, Claire. Samantala, ilang grupo ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema upang ipatigil ang AKAP na tinawag nilang isang anyo ng pork barrel. Ang AKAP na Ano yan eh? Totoo, legalized vote buying yan. Mula noong 2024. Yan yung sinasabi nila, di ba? Nila Mayor Magalong, vote buying yan. Ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga pamilyang hirap sa buhay dahil sa kawalan ng trabaho, kalamidad o iba pang suliraning pang-ekonomiya. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng
administrasyon. Hindi dito mapapahinto agad-agad. So, kailan yung hindi mo agad-agad? 1 year, 2 years, 3 years, or until nakaupo si Tambaluslos at si Marcos na amo mo na pinatatahol ka. Di ba? Oh. Anong purpose nitong ayuda na ito? Simple lang. Para bilhin kayong mga Pilipino na nakaasa dyan sa ayuda. Kunin nyo. Tama yan. Kunin nyo yung pera ninyo. Pero video nyo. Lalo na pagka ang nagbibigay, kasi ang dami kong nababalitaan na nagme-message sa akin. Pinag-aantay pa raw bago magbigay kailangan dumating yung pistehong politiko. Handun sila eepal muna. Kung hindi man sila mamigay, kailangan magi-speech muna sila. Isipin mo, yung mga naka-wheelchair na matatanda, yung mga nanay na may hawak pang bata, sanggol, doon na nagpapadede, ang tagal nag-aantay para antayin dumating yung politiko. Videohan nyo. Legal po yan. Video nyo. Sabi nga ni Mayor Magalong, bakit wala kayong listahan? Kung sino mga naging recipient niyang ayuda na yan. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda. Ang abogado to parang hindi ko maintindihan kung ano. Ako dati taas ng respeto ko sa mga abogado kasi abogado tatay ko eh. Ito anong klase? Natakot siya sa aalma yung taong bayan dahil pag hininto ang ayuda. Nire-rape nyo na naman ang mga mahihirap. Yan po ang mahirap sa atin. Yan ang problema sa bansa natin. Lagi nating nire-rape ang mahihirap. Ginagamit ang mahihirap para sa sariling pangarap. Sila pa ang mag-aalma. Hindi naman sila ang naglagay ng ayuda kayong mga politiko Sila ba nag-request ng ayuda o kayo lang talagang kinusa nyo lang dahil dyan nyo mahahawakan sa liig ang Pilipino? Ginagahasa na naman natin ang mga Pilipino. Para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ay nako, sa pool na naman ng mga mahihirap. Claire, sumausaw ka pa. You should know better. Ang aga mong nabulok. Ang aga mong naging politiko.